Good day. I'm Marjorie Sokosa and I will discuss about computer hardware. So, why computer matters today? So, bakit nga ba mahalaga ang mga computer sa panahon ngayon? So, pinapanawanag dito na ang computer ay hindi lang isang simpleng tool. Ito rin ang backbone ng communication, banking, healthcare, education, at entertainment. Halos lahat ng modern system mula sa online shopping hanggang sa hospital equipment ay nakaasa sa computing power. Kaya masasabi na ang computer ay core infrastructure ng ating society. So, from room size to pocket size. So, dito makikita ang evolution ng computers. Noong una, sobrang laki at mahal. Ginagamit lang sa military at research. Habang tumatagal, naging mas maliit, mas mabilis at mas affordable. Ngayon, ang smartphone sa bulsa ay mas powerful pa kaysa early computers. Pinapakita nito na ang progress ay hindi lang size, kundi sa accessibility at efficiency. So, for computing revolution. So, ito ang review ng apat na major eras sa computing history. Mechanical era, vacuum tube era, transistor era, integrated circuit, and microprocessor era. Bawat era ay may malaking breakthrough na nagbago sa direksyon ng technology. So, magsimula tayo sa mechanical computing era from 18,000s to 1930s. So, sa panahong ito, ang mechanical parts tulad ng gears at levers ang ginagamit sa computation. Wala pang electricity-based processing at kahit limitado, dito nagsimula ang idea ng automation at programmable machines. Charles Babbage and Analytical Engine. Si Charles Babbage ang design ng analytical engine noong 1837. Ito ang unang blueprint ng general purpose computer. May concept na ito ng processor, mill, at memory or store. Si Ada Lovelace naman ang gumawa ng unang algorithm para dito. Kaya siya ang kinikilalang first computer programmer. Charles Babbage background. Dito mas pinapaliwanag kung bakit mahalaga si Charles Babbage. Nainis siya sa errors ng mga calculation, kaya naisip niyang gumawa ng automated machine. Kahit hindi natapos ang kanyang invention, ang kanyang ideas naman ang naging base ng modern computer architecture. Analytical engine architecture. So, ang analytical engine naman ay mas advanced features tulad ng conditional branching at loops. Ibig sabihin, kaya nito mag-design at umuulit ng instruction katulad ng ginagamit ng modern programs ngayon. So, components of analytical engine. Ang mill ay gumagawa ng calculation, store ang nag-i-impact ng data, reader ay tumatanggap ng input gamit ang punch cards, at ang printer naman ay nagbibigay ng output. Makikita na kompleto na ang input, process, output cycle kahit mechanical pa lang. Ada Lovelace. So, si Ada Lovelace ang unang nakaintindi na ang machine ay hindi lamang pang-math. Pwede rin itong mag-process ng symbols tulad ng music at art. Visionary siya dahil nakita niya ang future potential na computing. Next is vacuum tube era from 1940s to 1950s. Sa era na ito ay naging electronic computers. Gumamit sila ng vacuum tubes bilang switches. Mas mabilis kaysa mechanical systems pero sobrang laki, mainit at energy consuming. Here naman as unang pinakilala ang ENIAC, which na ang first fully electronic general purpose computer. Ginagamit sa World War II para sa military calculation. Kaya nito mag-compute ang libo-libong operations per second para magmano-mano ng program sa pamamagitan ng wiring. Now is si Eckert and Mauchly. So, sila ang engineers sa likod ng ENIAC. Sila rin ang nagtatak ng first commercial computer company dahil sa kanila nagsimula ang industriya ng computing sa business world. Next is yung the 6 women behind programming. Anim na babae ang nag-program ng ENIAC. Sila ang nag-aral ng wiring at logic ng machine. Kahit malaga ang role nila ay matagal silang hindi nabigyan ng credit. Next is yung UNIVAC 1. So, ang UNIVAC 1 ang unang
commercial computer sa US, ginagamit ito sa business administrative task. Naging sikat ito noong mahulaan ang election results noong 1952, kaya tumaas ang public trust sa computers. Transistor revolution. So, pinalitan na vacuum tubes ng transistor at mas maliit, mas durable, at mas energy efficient. Dito nagsimula ang naging practical at scalable na computing. So, inventors of the transistor. So, ang transistor ay naibento sa Bell Labs. Ito ang nabigitaan sa pagdevelop ng mas compact at reliable systems. Dito nagsimula ang rise ng semiconductor industry. Next naman ay ang IBM 1401. So, isa ito sa pinaka-successful business na computers. Ginagamit sa payroll at inventory. Dahil dito, naging standard ang computer sa corporate environment. Grace Hopper. Sino nga ba si Grace Hopper? So, si Grace Hopper ay ang nag-develop na compiler at tumulong sa paggawa ng COBOL. Dahil dito, naging mas madali ang programming dahil English-like na ang commands. Next sa integrated circuit and microprocessor era. So, pinagsama ang maraming transistor sa isang silicon chip. Ito ang nagpaliit at nagpamura na computers, kaya naging possible ang personal computers. Sunod ay ang integrated circuit or IC ay ang base ng modern electronics. Dahil dito naging mas compact at mas powerful ang device habang bumababa ang production cost. Intel 4004. So, ito ang unang microprocessor na nag-integrate ng CPU sa isang chip. Tinatawag ito computer on a chip. Dito nagsimula ang mass production ng processors. The Apple II. So, isa ito sa unang personal computers na naging successful sa market. Dinala nito ang computing sa homes at schools. Naging simula ito ng PC revolution. GUI or Graphical User Interface. So, ang GUI ang nag-introduce ng icons, windows at mouse. Mas naging user-friendly ang computer dahil hindi na kailangan mag-type ng complex commands. Current technologies and applications. Transistor slide ito at napunta sa modern hardware system at real application. Modern CPU technologies. Ang modern CPUs ay mas hybrid cores, performance at efficient cores. May AI accelerators na rin para sa machine learning task. Hindi lang speed ang focus kundi power efficient. Memory evolution, DDR and advanced architectures. DDR5 RAM na ang current standard. Mas mataas ang bandwidth at mas efficient. May ECC para maiwasan ng data corruption lalo na sa enterprise system. Storage revolution, the SSD era. So, SSD ang pumalit sa HDD dahil mas mabilis at mas reliable. Mas mabilis mag-boot at mag-load ng applications. Essential dito sa modern workflows tulad ng 4K editing. Specialized hardware, GPUs, and AI accelerators. Ang GPU ay hindi lang pang-gaming. Ginagamit ito sa AI training, simulation, at scientific research. May specialized course na para sa machine learning. Next is the connectivity, modern interfaces, and standards. Modern system na may high-speed port tulad ng USB 4 at PCIe 5.0, may Wi-Fi 7 at Bluetooth 5.3 para sa faster wireless connection. Mas seamless na ang integration ng mga devices. System integration and component interconnection. So, motherboard, the central nervous system. So, ang motherboard, ang central board na nag-uugnay sa CPU, RAM, storage, at expansion cards. Kung wala ito, ay hindi magko-communicate ang parts ng computer. So, that's all for my part. Thank you.